Okay, nandito na kami ni Tusog. Paano ako nag-end up dito kasama si Tusog? Panoorin nyo to. Okay, nandito ako ngayon sa Tusog Garage. Dala natin ang ating fasyo. Andito si Chino at si Jet kasama natin. Titingin ng sasakyan. May titingnan kami. Meron silang second hand Pasile program. Dala natin ang ating fasyo, syempre, at mag-ride kami papunta doon. So, let's go. Sasakyan. Okay, dala namin yung, syempre, fasyo ko. At yung fasyo niya. Ako Bombay. Okay. Ako Bombay, may driver. May driver ako, solo eh. Lugi. So guys, Netflix. Direct. Let's go. So guys, we are going to Vista Real. Kasi meron tayong sisiliping kotse. We were commissioned by a client to go there. So kasama natin si Netflix. Rides tayo. Let's go. Okay, so napanood nyo na yun. Nandito kami, may titingnan kami sasakyan. Kasi kung kilala nyo si Tusog, meron siyang binibenta. Ayan, to. Meron siyang sasakyan na titingnan na second hand. Kasi meron silang ino-offer na program na parang Pasile program na where they will check the car that is being sold to another person para to make sure na okay ang lahat. So, let's go. Ito na. Sinisilip na nila yung sasakyan. Ayun. Tignan nyo to. Wow. 350Z. Color pink. Wide body. And over there, MR2. Ganda. Checking the interior. Toyotang pang mayaman. They're checking the interior. Na-check na nila yung exterior. And they have this also for scanning to make sure na walang problem yung sasakyan ng client nila gusto bilhin ng client nila. So meron rin silang checklist. Steering wheel. Mamaya tatanungin natin kay Chino kung Lahat dito sa aircon.
Hindi ko nadala yung pan-check ko ng temperature ng aircon. Mamaya tatanong natin kay Chino kung ano yung mga tinitingnan niya. Iisa-isay niya sa atin. Power windows. Yan, nakalock. Yan. Yan. Lugi kanina eh. May driver to eh. Nakakapag-video na maayos eh. Ganda nga naman rolling mo eh. Yung mga blinds gumagana? Yup. Kompleto? Kompleto. Headliner. Luxury Toyota. Liner. Linis. Headliner check. Engine start. Yes. Engine Aircon. noises. Ramdam nyo yun, malamig yung aircon. Para akong Fluid ano, levels, na-check mo kanina? Okay. All good. Lalo yung sa brake maganda po. Okay. Belts and hoses. Yung hoses okay. Hindi crunchy. Guys, mag-ML muna ako dito ah. Huwag kayong magulo. Mag-ML lang ako dito. Ayan. Hindi mo ka 92, no? Baka pinitik pataas. Pinitig pataas. 92,000. So, likod na tayo. Pero mukhang alagang-alaga siya talaga. Dashboard warning light. Walang kupas, walang Wala. punit, walang warp na leather, Tingnan ko rin ba? walang marka yung ceiling. Dashboard warning light. Ang ganda. Wala. Kaya, busog na naman. Tapos pabukas ako ng mga dito. So paano ka nire-reach ng mga clients mo? Facebook. Ito may reverse. Facebook. Okay. Okay. Facebook, Tusog Garage? Tusog lang. Facebook. Facebook, TikTok, Instagram, kung anong gusto nyo, nandun sila. Hanapin nyo lang sila. Reverse na lang. Tapos, So, ang sabi sa gauge, 92,775. Ako po nakikita nyo yun. Oh. So, it's legit. Legit siya na mileage. Okay. Hindi pinitik pataas. Oo, hindi siya pinitik pataas. Kasi sariwa talaga, hindi siya mong 92,000. Maalaga yung dati may-ari. So, Baka yung roll up dun sa... Ayun, yung likod nga. Oy! Yung roll. Isa pa. check. Eto, check this out. Nis. may recline face. Luxury Toyota. Sa Google. Pero hindi siya 3 liter V6. Hindi. 2.4 lang. 2.4 siya, 2.4. Parehas ng makina ng Alphard namin. Big time yun si Chino, may Alphard sila. Luma yun. Yung ano, yung... Di ba nagkaroon na local? First na local. Yung prior na model. Japan surplus yun. Pero ang galing nun, hybrid yun. Okay. LPG at saka gas. LPG? Oo. Tsaka gas? Pag nag-full tank ako ng LPG, parang siguro mga last year, mga 1.8 lang full tank. So, dun sa Marcos Highway, may LPG. nagbebenta ng LPG. Dun pinapalagyan mo. Separate tank. Oo, yung Na- tank eh, nasa spare tire sa likod. Okay. Yung spare tire, kinonvert ng Toyota into LPG tank. Okay. Toyota nag-convert. Tapos yung isang full tank na LPG, mag-aircon ako sa kotse naka-idle from 8 a.m. to 10 p.m. So, pag steady ka, ginagamit mo yun. LPG, oo, naka-aircon lang. Okay. Pag moving ka na, tsaka mo Gas. switch. Pwede rin Gas. naman na pagpaandar lang kasi ang LPG may working temperature eh. So pag unang start mo, gas talaga. Hanggang uminit yung makina, saka mo pwede i-on yung LPG. Okay. Ah. Okay. Now you know. Sobrang Now I tipid know. LPG. Wala rin difference sa takbo. Same lang. Alam nyo na. Ganong katanda na si Chino. Yung hybrid para sa kanila yung LPG. LPG tank pa. Old school. Tingnan nyo. Old school. Old school cars. Old school cars. Mas masarap umupo sa likod eh, no? Luxury. Luxury.
So, sa test drive guys, ang check nyo lang naman is kalampag, response ng makina, power steering, and vibration on brakes. Ganon. Yung mga unwanted noises, yan lang ang mga check nyo pag nagte-test drive. Usually sa test drive, lumalabas na lahat ng mga kailangan mong malaman tungkol sa suspension ng kotse. Mas pangit ang kalsada, mas maganda mag-test drive. So, una mong gagawin, bibitawan mo yung manibela. Titignan mo kung may kabig. Wala. Even under braking, walang kabig. So, wheel alignment is okay. Panlock. Paano ba ito? Panlock. Yun. Okay, tapos na ang test drive. Shifting, steering is okay, wheel alignment is okay, braking, none, wala naman problem. Papers. So, ang papers isa sa mga pinaka-importante bagay na chine-check na dapat sa kotse nyo. Siyempre, hindi na natin sasama yan. Ang Papakita ko lang sa inyo kung na nagsusulat siya. For siyempre, para sa ano ng seller, di ba? Okay, so actually, pasado ba yung kotse, Jet? Ako, yes. Pasado. Okay, so, ang pagpasa at bagsak ng kotse is purely subjective. But, you will have the tools in this checklist to be able to come up with a decision, no? Again, it's the decision of the client if bibili nila o hindi. Kikwento lang namin sa kanya yung mga na-observe namin sa kotse. So, tapos na kami. Mag-ride na ulit. Mag-ride na ulit kami. Let's go! So, pabalik na kami shop ni Tusog. Yan. Upgraded brakes. Top back carrying. Helmet carrying. Upgraded suspension. Ano suspension mo? YX. Okay, so nandito na ulit tayo sa Tusog Garage. Tapos na yung pasilip program ni Chino. Ayan na. Updating na ang client. Kasi yung client natin nasa Davao. So taga Davao yung bibili. Tapos papadala pa doon. Hindi ko alam. Wow. Hindi ko alam paano. So paki-discuss sa atin yung program nyo na yan. Na pasilip program. Program Okay. ba tawag mo doon? Pasilip, boso, Pasilip. boyor. So this is a service they offer here at Tusog where saan sisilipin nila yung gusto mong bilhin sa sakyan na second hand para hindi ka maloko kung meron man siyang problema or may diferensya sa papel, mga ganun. So yeah. So here's Chino, siya mag-explain sa inyo nung pasilip program nila. Okay, so at first kasi this service was designed for OFWs, for people from the province na naghahanap ng mabibiling sasakyan dito sa Manila. Our first few clients were all of mga taga nasa abroad, nasa probinsya, ganyan. That since hindi sila makapunta dito para tignan yung kotse or natatakot sila baka masayang yung pera nila na pagpunta nila pangit pala, 'di ba? Dati kasi may may kadugtong tong service na to. Pasilip, papili, and padala. Okay, so full service dati okay. Oo. Pero ngayon, silip na lang. So tapos magre-report ka sa client.
Kasi we only have 24 hours in a day. So nabibitin na tayo sa oras natin sa pamilya, sa bahay, sa shop, if I have to Sa do shop. it. So, ano yung pinakamalayong yung ngayon pinuntahan natin, medyo malapit lang. Anong pinakamalayo na napuntahan nyo na ganyan? Tagaytay, Tagaytay? Tagaytay. Wow. Ano sinilip nyo doon? Strada na sariwa. Okay. So, yung sinilip natin ngayon, kamusta naman siya? Okay, so yung sinilip namin kotse ngayon is Camry na maganda. Hindi halatang mataas yung mileage. Maganda talaga, sariwa. Interior, sariwa. Wala akong masabi sa interior. Exterior, dahil sa edad ng kotse, may mga gas-gas, pero walang bangga. So yun naman ang una natin check pag may pasilip tayo eh. Una, exterior, body condition, paint condition, wheels condition, tires condition. So exterior, no, the glass, mga salamin, yung mga trims ng bintana, mga alignment ng bumper, color, yung paint, yung mga faded parts or yung mga na-repair na, ganyan-ganyan. So meron tayong special tool. So, yung mga gap between the hinges, mga ganun. Oo. Kasi doon mo malalaman kung may bangga eh, di ba? Gusto rin ng bangga. Tapos after inspecting the outside of the vehicle, we go into the interior of the vehicle. Doon medyo tricky. Kasi ako, very selan ako pagdating sa ganyan. Pag may mga basag yung mga panels, auto-fail sa akin eh. Meron ako chinek na isang araw, basag yung plastic dito kung saan ina-adjust yung mga upuan. Auto-fail sa akin yung ganun eh. So, yun pa lang is a sign na Laspag. laspag yung kotse. So, hindi siya in good condition kumbaga ganun. Yes. So, ano pa mga tinitingnan mo sa interior? Kung may punit yung seats, ganun, di ba? yes. Yung kondisyon ng upuan, may stains, may madumi yung carpet, headliner. Yung Okay. headliner, very important yan. Kasi minsan yan nakakalimutan linisin ng mga detailer. So, Or ng mga... after na interior, what else? So, meron kayong gadget na sinasaksak Yes. sa OBD scanner. Yes, meron kaming scanner, pang-check ng mileage, pang-check ng errors ng kotse. Meron kasi mga kotse na may error pero hindi nag-check engine light. So, most likely yun yung nakita nyo kanina na binidyohan ko nung ini-scan yung Camry na yon. So, same mileage, nakita dun sa scanner na nandun yung mileage nung kotse, tapos tinignan natin sa odometer niya, is the same. Yes. After ng interior, sana? Now we check the engine. When we check the engine, syempre hindi mo naman pwedeng bulat natin yung makina eh. So titingnan mo kung may engine leaks, yung mga fluids, okay pa ba? Kung kailangan ba ng palitan, yung mga fluid kung marumi na, di ba? Yung mga oil, ATF, belts, bearing noise, if meron. Sine-check din natin yung engine supports ng makina and vibrations or unwanted noises. So, okay. After nyan, tsaka ka lang meron kasi silang checklist na sinusunod. Yes. Kasi yung checklist mo. Nandun sa pakita motor natin. eh. So, meron silang checklist na sinusunod. Kung nakita nyo kanina, may sinusulatan sila na red na folder. Nandun lahat ng chine-check nila. Tapos ng lahat yan, tsaka mo lang ite-test drive. Saka ko pa lang test drive. Minsan may mga kotseng hindi umaabot sa test drive. So, meron iba, failed na agad sa Yes. inspection pa lang. Yes. Okay. May ganon, may mga ganong kotse. Swerte ka pag umabot ka sa papers. Sa papers is the last step. Oo, last step na yun. Okay. So, checking of papers, you have to make sure na registered yung kotse, nakapangalan yung kotse doon sa seller if possible, if maaari, di ba? That's the best way to go about it. Or kumpleto man, kung hindi man nakapangalan doon, kumpleto naman yung mga paper trail from the original owner to the current owner. Okay, so yun, that's the last step na. Yes. After nun, magre-report ka na kay seller, which yung Sa ginagawa mo client, kanina. oo. Okay, sa client pala, sorry. Okay, after reporting to the client, decision na nila yon kung bibili nila o hindi. Pero yung mga binigay ko sa kanilang pointers from the checklist, yun ang points of bargaining nila. Okay. So, how much is this service of yours? Okay, so our service costs 2,500 pesos per day, up to 3 cars. Kasi hindi na natin, I've tried making 5 cars in one day, hindi na possible talaga. 3,000 to 2,500 2,500 up to 3 cars. So, 3 cars ang pwede mo silipin. Yes, in the same area. Okay. In the same area.
Okay, so paano kanila makokontak? So they can contact me through my Facebook page, Tusog, or TikTok, Tusog Garage. Or Instagram. Yeah, or pumunta kayo dito sa Tusog Garage. Okay. By the way, where are you located? Tusog Garage. Ayan. Tusog Garage is located at 439 Gerald Ordonez, Marikina Heights, Marikina City. Okay, so thank you. So yan, a day with Tusog na pasilip program nila. So kung meron pa kayo ibang gusto, hit them up. Kung meron kayong bibili na sasakyan, baka makatulong sila. So yeah, see you in the next one.